Purihin po ang Panginoon at isang magandang buhay po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Good morning, beautiful. So sa lahat po ng ating mga ka-GMB ng Super Rich God, The Voice of God, ng ating Bishop Carding at Bishop Tony Mariohay, maraming salamat po at patuloy po tayong sumusuporta sa ating programa na ang tangi po nating layunin ay madala po natin ang paghahari, ang pag-ibig ng Diyos sa puso ng tao sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita ng ating Diyos. We believe that the Word of God is quick, alive, and powerful, and is sharper than two-edged sword, and it will penetrate that even our bone and marrow, but even our soul and spirit. So bilang pasimula, magkaroon na po tayo kagad ng ating declaration. Pakisulat po natin sa ating mga comment section, I am blessed to be a blessing. Pakisulat po natin at itiklara po natin yan by faith that we are blessed to be a channel of blessing. Na lagi nating dinideklara sa ating programa na bawat oras at araw na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ikaw ay hindi lamang pagpapalain ng Diyos, kundi magiging daluyan ka ng pagpapala. So para po natin ito ihakbang, ideklara, na tayo'y pagpapalain at magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos, i-share po natin ang ating program sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mahal sa buhay, kabarkada, lalo na po yung mga kapatiran na dumadaan ng marami pong pagsubok, may mga karamdaman, maging yung mga kababayan po natin sa abroad, lalo na ngayon po yung mga nasa bansang Israel, ibahagi po natin ang ating programa sapagkat naniniwala tayo that we are blessed to be a channel of blessing. So ngayong umagang ito'y may isang magandang mensahe ng ating Bible devotion ng ating tatalakayin. Sulat po natin yung ating pinaka-title ng ating Bible devotion, The Devil's Stronghold. Conquering the Devil's Stronghold. Basahin po natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia patungkol dito po sa ating paksa. 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Sulat ni Apostol Pablo sa lahat ng mga mananampalataya doon po sa Korinto, kabanatang 10 ang talata ay 5. Casting down arguments and very high thing that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Ang sabi po ng Tagalog, sa halip ang kapangyarihan ng Diyos, ang ating maging armas. Iyon ang magiging gamit na panlaban natin sa maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Sinisira natin ang kanilang mga pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahad lang sa kanila na makakilala sa Diyos. Kinukumbinsin namin silang sundin ang mga utos ng salita ng ating Panginoon. Diyos po ang magpapala ng kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. So again, pakisulat po natin yung ating title, Conquering the Devil's Stronghold. Paano natin mapapagtagumpayan yung tinatawag nating devil's stronghold sa buhay natin? Sabi po ng aklat ng Efeso, do not give the devil a foothold. Kinakailangan maging matalino po tayo, wag na wag natin bibigyan ng pagkakataon ng dyablo sa buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho, negosyo po natin, sa paglilingkod natin ng pagkakataon. Don't ever give the devil a foothold in our life. Ang sabi po ng aklat ng Juan, Jesus came to destroy the works of the devil.
Kaya tayo pong mga anak ng Diyos, talaga pong kinakailangan maging matalino tayo. Naging mapagbantay, maging vigilante po tayo na wag po natin mabibigyan ng pagkakataon. Don't give the devil a foothold, a place, an opportunity for us to lead into sin. Bantayan po natin yan. So ano-ano po yung mga bagay na ginagamit ng Diablo ni Satanas para tayong lahat ay mahulog sa pagkakasala. Isulat po natin ang ating outline ngayong umaga. Conquering the devil's stronghold, number 1, deception. Number 2, doubt. Number 3, disobedience. Number 4, discontentment. And number 5, division. Ito po yung 5 stronghold na ginagamit ni Satanas sa buhay nating lahat upang siya'y magkaroon ng pagkakataon para tayong lahat ay mahulog sa bitag ng pagkakasala. Kaya kinakailangan maging matalino po tayong lahat. Huwag na huwag natin bibigyan ng pagkakataon ng Diablo sa salitang mundo ay masapian tayo o mapasukan tayo at kaya magkaroon siya ng pagkakataon na kumilos gumalaw sa ating buhay, sa ating pamilya, para tayong mahulog sa bitag ng kanyang pagkakasala. Again, conquering the devil's stronghold, simulan po natin. Number 1, note takers are world changers. Isulat po natin ngayong umagang ito, lahat ng ating mapapakinggan. Lahat ng mga stronghold ng kalaban, lahat ng mga pain ng Diablo para tayo silain sa pagkakasala. Stronghold number 1, deception. Ito yung unang-unang pain ng Diablo sa atin para tayong lahat ay mahulog sa pagkakasala. Deception. Anong sabi ng John 8:44? You belong to your father the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks in his native language, for he is a liar and father of lies. Ito po yung first stronghold ng Diablo na ginagamit niyang bitag para tayong lahat ay mahulog niya sa pagkakasala. The stronghold of deception. Sapagkat ang Diablo ay sinungaling. Ang Diablo ay mandaraya at siya ang ama ng kasinungalingan at siya ang ama ng pandaraya. Ang sabi po ng aklat ng Timoteo, in the last days, many will be deceived, even the very elect. Alam niyo po, isa sa mga sandata, isa sa mga bitag at pain na gagamitin ng Diablo para tayong lahat ay mahulog sa pagkakasala ay yung bitag ng kasinungalingan o yung bitag ng kawalan ng katotohanan. Isa sa pinakamadaling kahulugan po natin para tayo ay magkasala ang pagsisinungaling. Kapatid kaibigan, ikaw na nanonood ngayon, naniniwala bang merong white lies na justified ang paggamit ng tinatawag nating white lies na pwede kang magsinungaling para mapabuti mo ang isang tao? Kapatid, hindi natin kailangan magsinungaling o hindi natin kailangan magkasala para tayo'y makapagligtas o makagawa ng isang kabutihan sa ating kapwa. Kaya nga sabi ng Bible, in the last days, many will be deceived, even the very elect. Dahil sinasabi ng Bible, the devil's first stronghold is the stronghold of deception. Madadaya tayong lahat na kahit ang pagkakamali ay ipagkakatwiran natin na isang tama kapag ito'y ginagamit natin para makabuti at makatulong sa kapwa. The Bible says, anong sabi ng Biblia? The devil is the father of lies.
And when he speak lies, he speak in his native language. Ang kasinungalingan, kailanman ay hindi po nakalulugod sa Diyos. Kaya tandaan po natin ito, the truth will set us free. Always speak the truth in love. Hindi natin kailangan magsinungaling sapagkat ang pagsisinungaling, stronghold ng diablo yan. Ano sabi ng Revelation 21:8? Liars go to hell. Sulat niyo po yan sa inyong mga comment section. Liars go to hell. So the first stronghold of the devil that we need to conquer is the stronghold of deception. Huwag na huwag po tayong mahuhulog sa tukso, huwag na huwag tayong mahuhulog sa bitag ng pagkakasala sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Sapagkat ang kasinungalingan ay hindi po nakalulugod sa Diyos. At ang kasinungalingan kailanman ay hindi magiging tama sa harapan ng ating Panginoon. The Bible is our weapon to conquer Satan's deception. Maliwanag na sinasabi ng Biblia na ang kasinungalingan at ang lakat ng pagsisinungaling at nagsisinungaling hindi ho aakyat sa langit. Revelation 21:8, liars go to hell. Black lies, light lies, white lies, any kind of lies, liars go to hell. So reminder po natin, don't ever give the devil a foothold and do not be deceived. Know the truth and let the truth set us free. So again, conquering the devil's foothold, destroying the works of Satan, ang unang bitag niya is the stronghold of deception. Kaya wag na wag tayong padadaya sa diablo, wag na wag po tayong magsisinungaling, at wag na wag po natin gagamitin justification na yung pagsisinungaling natin ay gagamitin natin para makatulong sa ating kapwa. Kaya paalala, liars go to hell. Number 2, the devil's stronghold number 2. Ikalawang bitag na ginagamit ng diablo para tayong lahat ay magkasala. Anong sabi ng Mark chapter 14? Natatandaan nyo ba nang si Pedro ay lumakad sa tubig? Anong sabi ng Bible? When Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Sabi ni Pedro, Panginoon, ikaw ba yan? Lalapit ako sa iyo. At si Pedro po ay lumabas sa kanyang bangka at siya'y lumakad sa tubig. Pero anong sabi ng verse 30? But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink. And he cried out, Lord, save me. Maganda na sana sapagkat si Pedro ay nakalalakad na sa ibabaw ng tubig. Himala. Kailanman sa kanyang karanasan bilang isang mangingisda ay wala siyang nakitang lumalakad sa ibabaw ng tubig o ibabaw ng dagat. Pero itong pagkakataong ito, siya po ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Nakalakad siya sa ibabaw ng dagat. Pero tingnan niyo po yung nangyari sa verse 30. When he saw the wind was boisterous, nang makita niyang malakas ang ihip ng hangin, he was afraid and beginning to sink, and he cried out, Lord, save me. Alam niyo kung anong sabi ng Lord sa kanya? Verse 31, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said unto him, O you of little faith, why did you doubt? Sulat niyo po yan sa inyong comment section. Why did you doubt? The second strongholds of the devil is the stronghold of doubt. Ito yung pangalawang bitag na ginagamit ng kalaban para tayong lahat ay mahulog sa pagkakasala uli. Ang
magduda at mawalan ng tiwala sa Panginoon. Pansinin niyo po nung una, nung si Peter ay nakatingin kay Kristo, siya po'y nakalalakad na sa ibabaw ng tubig. Subalit nang siya'y tumingin sa kanyang paligid at nang makita niyang malakas ang hangin, malakas ang alon, malakas ang tubig ng dagat, siya po'y lumubog. We are giving the devil strongholds kapag tayo po ay nagdududa sa Panginoon. Sulat niyo po ito. Faith is weakest when there is more doubt than trust. But faith is strongest when there is more trust than doubts. Tumitindi at lumalakas ang ating pananampalataya sa Diyos at nakakaranas tayo ng himala, katulad po ni Pedro, nakakalakad tayo sa ibabaw ng tubig kapag matindi pagtitiwala natin sa Kanya. Pero kapag tayo pinasok ng pagdududa, pag-aalinlangan, nanghihina ang ating pananampalataya. Lumulubog tayo at hindi natin maranasan ang himala at Kanyang kapangyarihan. So again, faith is weakest when there is more doubt than trust. And faith is the strongest when there is more trust than doubts. Kaya kung nais mo talagang makaranas ng himala, gusto mong katulad ni Apostol Pedro ay makalakad ka sa ibabaw ng tubig, makalakad ka sa ibabaw ng dagat, maranasan mo lakat ng mga himala ng Diyos, instead of living a life of doubt, live a life of faith and trust. Magtiwala ka, kapatid. Tandaan po natin to, God moves not according to our needs. God moves not according to our doubts. God moves according to our faith. To those who believe, to those who put their trust and faith in God, nothing is impossible. Walang mahirap, walang imposible kung tayo'y mananampalataya. Kaya wag nating bigyan ng pagkakataon ang dyablo ay madala tayo at mahulog sa kanyang pagkakasala kapag tayo'y nagdududa sa kanya. Doubt kills more dreams than failures ever will. Alam niyo bang ang pagdududa at pag-aalilangan ay mas maraming pinatay na pangarap kaysa sa ating kabiguan? Maraming kakilala na hindi man lamang makapagsimula sa pinagagawa ng Diyos. Bakit? Pinangunahan ng pag-aalinlangan. Pinangunahan ng pagkatakot. Hindi pa nga siya gumagalaw, talunan na. Why? Because of doubt, because of fear. Tama o may tama? Kapatid, pakisulat mo ito. Doubt your doubts and trust your faith in God. In times of trials, God is teaching us to trust Him. God is teaching us to put our faith in Him. Magtiwala tayo sa Diyos. Gaano man ka-imposible, gaano man kahirap, gaano man kabigat ang pinagdadaanan, kung ikaw ay mananampalataya at magtitiwala sa Diyos, kaya ng Diyos nakatagpuin ang iyong pangangailangan. Kaya ng Diyos na gumawa ng himala sa iyong buhay. So again, don't ever give the devil a foothold. Let us conquer the spirit of doubt and fear. And let us live a life of faith and a life of trust. Anong sabi ng mga alagad? Increase our faith and help our unbelief. Kaya nga sa bagong tipan, may mga lugar na kunti lamang ang mga himalang nagawa ng Diyos. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi ang mga tao walang pananampalataya sa Kanya at puno ng pagdududa. So the second stronghold of the devil that we need to conquer, first, the stronghold of deception. Second, the stronghold
of doubt. Number 3. Anong sabi po ng Hebrews 13:17? Obey those who rule over you and be submissive, for they watch over your soul as those who must give account to God. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable unto you. Pangatlong bitag, pangatlong stronghold, pangatlong pain na gagamitin ni Satanas para tayo'y mahulog sa pagkakasala. Pakisulat po natin, the stronghold of disobedience. Maraming bumabagsak dyan. The moment na tayo po'y mahulog sa bitag ng pagsuway, yung pagsuway natin yun ay nabibigyan natin ng pagkakataon ang diablo at oportunidad na makagalaw at makakilos sa ating buhay. Disobedience is an act of rebellion. The moment na sumusuway tayo sa salita ng Diyos, yung po'y pagre-rebelde natin sa Diyos. Satan is the very author and father of rebellion. Kung natatanda niyo po doon pa lamang sa langit, ang kauna-unahang promotor, originator, author ng pagsuway at pagre-rebelde si Satanas. Kaya sa Bible, wala tayong makikita. There is no place in the Bible whatsoever na tayo pong mga anak ng Diyos ay binibigyan ng justification na sumuway. Pagdating sa atin bilang anak sa ating mga magulang, ang utos sa atin, sundin natin ang ating mga magulang. Pagdating sa ating pamahalaan, sundin natin at magpasakop tayo sa pamahalaan. Pagdating sa simbahan, obey those who rule over you and be submissive. Lahat tayo, kahit saan tayo magpunta, ang itinuturo ng Biblia ay pagsunod at pagpapasakop. Never na tinotolerate ng Bible ang pagsuway, sapagkat ang pagsuway ay pagre-rebelde at ang pagre-rebelde ay kasuklam-suklam sa Panginoon. So the third strongholds of the devil that we need to conquer, that we need to destroy, is the stronghold of disobedience. Kaya kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, tunay kang anak ng Diyos, tunay kang manggagawa ng Diyos, don't ever give the devil a foothold by living a life of disobedience. Sulat niyo po ito. Disobedience always leads to curse and destruction. Kapag tayo po'y sumusuway, ito'y laging nagdadala at nagdudulot sa atin ng sumpa at kapahamakan. So disobedience lead to curse and destruction. But obedience leads to blessing and restoration. Pansinin niyo po ang bansang Israel, mahal na mahal ng Diyos ang bansang Israel. Pero every time na sila po'y sumusuway, nagre-rebelde, silang lahat napapahamak. Pero kapag sila sumusunod, ang hari ay lumalakad ng matuwid, ang hari ay sumusunod, buong bansa pinagpapala ng Diyos. Pero kapag ang hari ay nakakasala, sumusubay sa Diyos, ang buong bansa ay nasusumpa dahil sa kasalanan. So don't ever give the devil a foothold with an attitude of disobedience and rebellion. But live a life of obedience. Matuto tayo sumunod. Sa bawat pagsuway, ang bungay sumpa at kapahamakan. Subalit sa bawat pagsunod, ang bunga ay pagpapala at katagumpayan. Subukan mo sa iyong pagtatrabaho. Sumuway ka na sumuway sa boss mo. Matatanggal ka sa trabaho. Aalisin ka sa trabaho. Walang sino mang tao na natutuwa kapag tayo'y sumusuway. Pero kapag tayo sumusunod, wala ka pang hinihingi, binibigay na kagad. Obedience is our language of love before God. Again, pakisulat po ninyo yan sa inyong comment section. Obedience is our language of love before God. Dahil ang sabi ng Bible, if you love me,
Obey my commandment. Kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos, sumunod ka sa Diyos. Kung talagang mahal natin ang ating mga magulang, edi sumunod ka sa iyong magulang. Kung mahal natin ang ating trabaho, edi sumunod ka sa iyong mga boss. Kung mahal natin ang ating simbahan, sundin mo yung mga leader mo. Ngayon, itong bansa natin, alam niyo ba kung ba't ang bansa natin ay talagang hindi na makaahon sa kahirapan? Lagi kong binabanggit, ang bansang Pilipinas ay napakayaman. Pilipino lang naghihirap. Bakit? Kasi mga Pilipino, mahilig sumuway. Hindi tulad sa abroad, ang mga Pilipino pagdating sa abroad, marunong sumunod. Sa mga traffic, sumusunod. Sa mga patakaran, sumusunod. Pero pagdating sa Pilipinas, ang mga Pilipino, suwail. Sinabi ng walang papasok, pumapasok. Sinabi ng one way, pumapasok. No parking, magpa-parking. So tandaan po natin, disobedience always lead to curse and destruction. Ang naging problema natin mga Pilipino, sobrang talino natin, sobrang galing, sa sobrang talino, galing, husay at bilib sa sarili, ayaw nating sumunod. Ayaw nating pasakop, lalo ngayon, eleksyon na. Tapos na eleksyon, halimbawa may nanalo na, nagre-rebelde pa rin. Nagwewelga pa rin. Ayaw tumanggap ng pagkatalo, pagka natalo, dinaya. Pag nanalo, nandaya. Kaya hindi ho tayo muna. Kaya kung nais natin ang bansang Pilipinas ay pagpalain ng Panginoon, matuto lang tayo sumunod una sa Diyos. At sumunod tayo sa lahat ng mananalo ngayong barangay election, sa lahat ng ating mga kapitan, kagawad, kabaret. Pag sila na nanalo, tapos na ang politika. Matuto na tayong sumunod sa kanila. Tama o may tama? Number 4, the first stronghold of the devil, anong sabi po ng Thessalonians chapter 5, 16 to 18? Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, always in all things give thanks, for this is the will of God. Ano po yung ika-4 na stronghold ng kalaban na dapat nating i-conquer para hindi tayo mahulog sa pagkakasala? Review. Number 1, deception. Number 2, doubt. Number 3, disobedience. Number 4, discontentment. Ito yung pang-4 na stronghold ng kalaban na ginagamit niyang bitag para tayo ay painan at tayo magkasala. Yung pagiging discontented natin, yung pagiging reklamador po natin. Reminder, contentment is the foundation of true happiness. Ang sekreto ng tunay na kaligayahan, maging kontento ka at maging mapagpasalamat ka at maging appreciative ka sa lahat ng binibigay ng Diyos. Lahat ng meron ka, pasalamatan mo. Kaya lahat ng mga taong malulungkot, yung mga mayroong discontentment. Pag ikaw yung taong reklamador, ang mga taong reklamador kailanman hindi sasaya. Ano mang ibigay mo sa kanila, laging kulang, laging kulang, laging kulang. Kaya lagi silang nagrereklamo. Kaya ang mga reklamador, ang mga discontented, kailanman ay hindi sasaya yan. Thank God for what we have. Trust God for what we need. Tama? O may tama? Sulat ulit natin yan. Thank God for what we have. And trust God for what we need. Ano mang meron ka, pasalamatan mo, i-enjoy mo sa Diyos yan. I-appreciate mo yan. Ang problema nating lahat, kung ano yung wala tayo, yun ang hinahanap natin, kaya tayo nagiging discontented, kaya tayo nagrereklamo, kaya tayo malungkot. Kung anong meron ka, pasalamatan mo, sasaya ka. Kung anong wala ka, magtiwala ka kay Lord. At ipoprovide sa iyo ng Lord yan. Tama? O may tama?
Discontentment always leads to murmuring. Pansinin nyo, yung mga tao hindi po kontento. Yung mga tao hindi marunong magpasalamat. Yung mga tao hindi marunong mag-appreciate. Ang bunga po niyan, lagi silang nagrereklamo. And murmuring will always lead to blaming God. Sisisihin mo na ngayon ang Diyos. Natatandaan niyo ba yung mga Israelita? For 300 years, sila po'y inalipin, ginawang katulong, ginawang atyoy, ginawang domestic helper ng Egypt, bayan ng Diyos, pero naging katulong dahil sa kalampagsuway. And after 300 years, pinadala ng Diyos si Moses, pinalaya sila sa pamamagitan ng himala. At nung sila'y makalaya na, papunta ng promised land, anong ginawa nila? Wala silang ginawa kundi magreklamo. Araw-araw pumipila ang mga Israelita kay Moses para magreklamo. Anong sabi ng mga Israelita? Moses, pinalaya mo ba kami sa Egypt at dinala sa wilderness para kami lahat ay patayin mo sa gutom? O nagpadala ang Lord ng mga chicken joy. Mga pugo every day, nagpapadala Lord. Kinabukas sa reklamo na naman. Moses, kaya mo ba kami pinalabas sa Egypt para patayin mo kami sa uhaw? Nagpadala ang Lord ng mineral water. Kinabukas sa reklamo na naman. Moses, dinala mo ba kami dito at pinalaya sa Egypt para kami patayin sa gutom uli? O nagpadala naman ng hamburger. Mana, umuulan araw-araw. Kaya instead na 40 days lang papasok na sila ng promised land, tumagal ng 40 years. Bakit? Because of their discontentment. And discontentment always leads to murmuring. And murmuring always lead in blaming God. Pero sa halip na sila magpasalamat dahil sila'y pinalaya na sa pagkakaalipin, for 300 years, walang sariling bahay, walang sariling lupa, walang sariling dignidad, pinalaya na, papasok ng promised land. Anong ginawa? Nahulog sa bitag ng kalaban. Instead na mag-enjoy papunta ng promised land, reklamo ng reklamo, ayun, hindi nakapasok. Lahat ng mga nanggaling sa Egypt, hindi lahat sila nakapasok. Ang nakapasok lang, si Joshua at si Caleb. Bakit 40 years? Isang generation, lahat ng lumabas, hindi na nakapasok. Ang nakapasok na lang, mga anak na nila. Kasi reklamador. Paalala, ang discontentment ay nagbubunga ng pagrereklamo. At ang pagrereklamo ay nagpapatagal at nagpapahaba para ang blessing ng Diyos ay dumating sa iyo at maranasan mo. Dapat 40 days lamang, nakapasok na sila sa promised land. Nai-enjoy na nila yung pagpapala ng Diyos. But because of discontentment, because of murmuring, tumagal ng 40 days. Kinamatayan na nilang lahat. Kaya kapatid, kaibigan, reminder, kung gusto mong mapabilis ang blessing mo, kung gusto mong mapabilis yung pagpasok mo sa promised land, gusto mong mapabilis yung promotion mo, yung increase mo, yung breakthrough mo, maging mapagpasalamat ka. Develop the attitude of gratitude. Kapag naririnig ni Lord lahat, everyday pagkagising mo, salamat Lord. Salamat may trabaho ako Lord. Salamat may pagkain ako Lord. Salamat may buhay ako. Salamat Lord may pamilya ako. Pasalamat ka lagi. Dahil kapag naririnig ni Lord ang pasasalamat, natutuwa ang Diyos para lalo kang pagpalain. Pero kapag tayo laging nagre-reklamo, katulad ng Israelita, dahil sa iyong reklamo, hindi ka makakapasok sa promised land. So again, don't give the devil a foothold. Conquer the spirit of discontentment. Conquer the spirit of murmuring and learn to live a life of contentment and a life of gratitude. Kapatid, lagi ka magpasalamat. The last and final, ito na po yung panguling-uli sa lahat. The fifth and final strongholds of the devil that we need to conquer. The stronghold of division. Marami hong bumabagsak dito. Isa rin to sa problema ng ating bansang Pilipinas. Walang unity. Anong sabi po ng John 17:20-21? Ito yung prayer ng Panginoon. Ito yung tunay na Lord's Prayer.
Akala kasi nating lahat, ang Lord's Prayer, yung panalangin ng Ama namin. Hindi ko Lord's Prayer yon. Yung Ama namin, ang tawag natin sa Bible is the disciples' prayer. Dahil lumapit ang mga alagad kay Kristo at ang sabi ng mga alagad, Panginoon, teach us to pray. At bilang tugon ng Panginoon sa mga alagad na nagre-request para manalangin, ang sabi ng Lord, ganito kayo manalangin. Ama namin sumasalangit. So, yung Our Father is not the Lord's Prayer. It is the disciples' prayer. So, ano yung Lord's Prayer talaga? Sa John 17, ito yung panalangin ng Panginoon. Anong sabi ng John 17, 20-21? I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word. Ito yung prayer ni Lord, that they may all be one. Just as you, Father, are in me, and I in you, that they all may be one. Ito yung Lord's Prayer. Na lakat ng sa kanya'y sumasampalataya ay magkaisa, kung paano ang Ama at ang Anak ay nakakaisa ang kanyang panalangin, tayong lakat na mananampalataya ay magkaisa. So the fifth and final strongholds of the devil that we need to conquer and we need to destroy is the stronghold of division. Kaya the moment na wala na tayong unity, may division tayo, nahuhulog tayo sa pagkakasala. Kaya nga ang Diablo na parito to kill, to steal, and to destroy. Anong sabi ng Psalms 133? How good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Nakalulugod, nakatutuwa, na kapag nakikita daw ng Diyos, tayong lakat na mananampalataya ay nagkakaisa. And the moment na pakita ng Diyos tayong lakat ay nagkakaisa, it will ignite. Unity ignite the Lord to command His blessings like forevermore. Tama. Kapag nakita ng Diyos tayong lahat ay nagkakaisa, inuutusan ng Diyos ang pagpapala na tayong lahat ay habulin. Like forevermore. Kita nyo kapag nagkakaisa tayo, buong buhay natin hahabulin tayo ng pagpapala. Again, balik na naman tayo sa Pilipinas. Bakit ang Pilipinas na napakayamang bansa'y naghihirap? Walang unity. Tingnan nyo sa Senado. Tingnan nyo po sa Kongreso. Tingnan yung mga political leaders natin. Taon-taon na lamang hindi magkaisa. Kapag may nanalong presidente, lagi nilang inaaway ang presidente. May mga tao na talagang ang buhay nila, ang kanilang papel, ang kanilang assignment, ay magreklamo, magrebelde, siraan ng siraan ang ating gobyerno. Ang bansa pag hindi nagkakaisa, hindi ho pagpapalain ng Diyos. Ang pamilya kapag hindi nagkakaisa, hindi po pagpapalain ng Diyos. Ang iglesia, simbahan, pag hindi nagkakaisa, hindi pagpapalain ng Diyos. Ang isang komunidad, ang isang barangay, hindi po makakaranas ng pagpapala kapag walang pagkakaisa. There is more power in unity than division. Sulat niyo po yan. There is more power in unity than division. Gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, magkaisa tayo. Pag nagkanya-kanya tayo, wala akong blessing doon. Unity is strength, but division is weakness. Ang pagkakaisa ay nagdadala sa ating kalakasan. Subalit ang pagkakakanya-kanya ay nagdadala sa ating kahinaan. Kaya humihina ang bansa, kanya-kanya eh. Kaya humihina ang pamilya, kanya-kanya. Kaya humihina ang isang simbahan, isang kumpanya, kanya-kanya. Pero kung gusto mong lumakas, magkaisa tayo. Because unity is strength, but division is weakness. People with vision don't create division. Sulat niyo po yan. People with vision do not create
division. Because they have a God-given mission. Kaya ako naniniwala ngayong barangay election, kung talagang lahat sila ay kinausap ng Diyos na maglingkod sa bayan, hindi yan magbabanggaan, magpupunuan yan. Magkakaisa yan. Sports yan. Kung sino manalo, susuportahan yan. Bakit po? Because people with vision don't create division. Ang gaganda lahat ng layunin nyo, ang mapaglingkuran ng bayan, ang matulungan ng bayan, ang maiahon ng bayan. Kaya kapag may ganong adhikain, meron kayong ganong pangarap, ay magkakaisa tayo. Pero kung wala talagang magandang, kung hindi ka talaga tinawag na yun, talagang division yan. So the last and final, don't ever give the devil a foothold. And let us conquer the spirit of division and unity and learn to live a life of unity. Be united. Gusto mo ng tagumpay, magkaisa tayo. Gusto mo magkatalo, magkanya-kanya tayo. So in recap, tandaan po natin, conquering the devil's stronghold, kailangan nating pagtagumpayan, kailangan nating wasakin, kailangan nating sirain ang mga stronghold ng Diablo, yung mga bitag at mga paing niya, kailangan nating sirain yan at pagtagumpayan. Ano-ano mga bitag niya? Number 1, the stronghold of deception. Huwag ka magsisinungaling. Pag nagsinungaling ka, hulog ka na. Sabi nga ni Tulpo, nabitag ka. Number 2, the stronghold of doubt. Huwag kang magdududa at huwag kang matatakot na sumunod at magtiwala sa Diyos. Number 3, the stronghold of disobedience. Matuto kang sumunod sa Diyos at sa mga tao na nilagay ng Diyos. Sumunod tayo sa Diyos, sumunod tayo sa ating bayan, sumunod tayo sa ating pamilya, sumunod tayo sa ating trabaho, sumunod tayo sa ating simbahan, lahat ng pinuno, sumunod tayo. Walang puwang sa Bible ang pagsuway. Dahil ang pagsuway, pagre-rebelde. At ang pagrebelde ay kasuklam-suklam kayo. Number 4, stronghold of discontentment. Matuto tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. Huwag magreklamo. Hindi tayo nilikha para magreklamo. Kaya mali yung mga grupo ng mga Pilipino natin, mga kababayan na walang ginawa kundi magwelga. Walang ginawa kundi magreklamo. Walang ginawa kundi batikusin ng gobyerno. Walang ginawa kundi pula ng gobyerno. Hindi ho galing sa Diyos yan. At kailanman hindi natutuwa ang Diyos sa pagrereklamo. Pasakop tayo. Maging mapagpasalamat tayo. And the last and final, the stronghold of division. So tandaan po natin, huwag tayong papayag na sapian at mabitag ng Diablo at mahulog tayo sa pagkakasala. For greater is He that is in us than he that is in the world. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay pinagpala ng ating programa at nais mong maranasan ang pag-ibig ng Diyos, nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, nais mong maranasan ang himala at pagpapala ng Diyos, lumapit ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Bigyan mo siya ng pagkakataong maghari sa puso mo. At titiyakin ko sa iyo, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Sabi mo, Panginoong Hesus, patawad po sa aking mga pagkakasala. Patawad po sa lahat ng aking mga pagkakamali. Patawad po sa aking pagsisinungaling, pagdududa, pagsuway, pagrereklamo, matagal ng at pagkakanya-kanya. Ako'y tulungan mo ko simula ngayon. Mabuhay at tumagal ayon sa iyong katanungan na walang matutong kasagutan, magpasakop, mga matutong kahilingan magtiwala, na di naman matutong dumating magkaisa, sa mga inaasahan, matutong maging walang mapagpasalamat. pag-asa hanggang Simula sa araw na ito, mayroong awi, baguhin mo. hanggang mayroong Salamat sa iyong pagpapatawad. pasasalamat Salamat sa iyong pagmamahal. ako'y
Salamat sa iyong pagliligtas. At salamat sa pagmamahal. hanggang mayroong awi. Kapatid kaibigan, kung ikaw ay bumukod sa panalangin, manali ka. You are now a new creation.